Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Nako, ito na. Ito na nga mga kababayan. Isa pong flood control project sa Davao City. O diyan po sa sa teritoryo ni Pulong Duterte. Ay bumigay po. O. 8 buwan matapos maitayo. So 8 months pa lang natapos yung proyekto. Bumigay na po. Anyari, ba't ganun? Ba't ganun kabilis nasira yung flood control project na yan, yung structure? O dahil nga sa nasira, tingnan natin kung anong cause ng pagkasira. Pwede daw sa materyales, o kaya naman hindi tama ang semento o ang timpla ng semento. Ayan po ang saad ni Special Advisor Rodolfo Asulin Jr. Alam niyo mga kababayan, yung mga ganitong klaseng structure, yung slope protection, hindi naman po yan eh. Hindi po yan hinahalo manually. Ready-mix concrete po ang ginagamit dyan. Malamang hindi po yan sa timpla ng semento. Pwede kung minano-mano yung halo. Ay palpak po yan. Kasi sa mga program of works ng DPWH, kapag flood control project structure, halimbawa katulad na itong slope protection, ready-mix concrete po ang ginagamit, hindi po mano-mano. So kung minano-mano, patay tayo dyan. Hindi po pwedeng mano-mano yan. Talagang bibigay po agad dyan, dapat ready-mix concrete. Kasi paano mano-mano, bagger mixer lang gagamitin mo sa halo mo? Hindi talaga tama ang magiging niyan. Ang halo, it's either sobra o kaya kulang. Syempre, hindi naman nila sosobrahan yan kasi yung budget nila, kumbaga, yung budget nila, pinagkakasya na lang nila dahil nga sa dami ng mga kickback Diba? Dahil sa dami ng kickback, dumaan kay politiko, dumaan kay senator, kay congressman, dumaan kay mayor, dumaan kay mayor, dumaan kay vice mayor, dumaan kay district engineer, dumaan pa nga kay ASEC, USEC, o lahat ng SEC, secretary. So kaya pagdating po sa contractor, sabi nga nung iba, 40% na lang ang natitira. So paano mo pagkakasya yung 40%? Syempre, titipirin mo yung gagamitin mo materyales. Diba? Kung maraming bakal yan, kukuntian mo ang bakal. Kung makakapal ang bakal dyan, liliitan mo yung bakal. Kung ready-mix concrete yan, engineer, baka pwede naman, mano-mano na lang. Para naman kumita naman ako. Ayan po ang problema. Hindi yung timpla ng simento, sir. Tingnan ninyo, ano ang ginamit dyan? Ready-mix ba? O mano-manong hinalo? Kapag mano-manong hinalo, patay tayo dyan. Palpak po yan. Kasi sa laki yan ng struktura na yan, kailangan ready-mix po. Hindi po pwede yung mano-mano, patay yung mga trabahador dyan. Sa laki niyan, mahirap mano-mano yan. At yung materialis naman, bakal, pwede nga substandard po yan. Kasi 8 months, bumigay na. Ano pa ba magiging conclusion mo dyan? Siyempre, substandard. O mali ang pagkakagawa, imposible naman na dahil sa agos ng tubig. Kaya nga naglagay diyan para dun sa agos ng tubig. To ka-counter mo yung agos ng tubig, so may design po 'yan. O ibig sabihin niya, kaya bumigay palpak ang pagkakagawa o kaya yung materialis nga ay substandard. Ayan. At yan po ay flood control project dyan po sa Davao City. Meron na po silang nakitang isa. At alam ko, iniimbestigahan na rin po yung iba. Kaya patay tayo dyan. 51 billion flood control budget dyan po sa distrito lamang ni Pulong Duterte. Paktay na. Paktay na tayo dyan. Ito mga kababayan, ito po yung bumigay na 8 buwan pa lang naitayo, wala na, bumigay na. Ayan mga kababayan, no? Ayan, no? Tingnan ninyo mga kababayan, ayan, no? Bumigay na.
Wala na. Natulongges na. Natulongges na naman ang mga Pilipino. Ha? Natulongges na naman ang mga Dabawenyo. Kasi pwede naman kayo mamili. Pero pinipili nyo, ewan ko sa inyo. Ha? Babasahin ko lang itong caption. Todo palusot si Pulong Duterte. Ang mga ibinunyag ni Deputy Minority Leader Antonio Tino at ang Makabayan Bloc ay nagpapakita ng malalim na problema sa paggamit ng pondo para sa mga flood control projects sa Davao City. Batay sa datos mula sa DPWH at Pambansang Budget Records, tinukoy nila ang 121 proyekto na nagkakahalaga ng 6.14 billion at halos 80% nito ay may seryosong irregularidad. Patay! Nako. Grabe, 80%? May irregularity? Sa loob ng isang distrito ng Davao kung saan si Representative Paulo Duterte ang kinatawa noon, natuklasan na 4.07 billion sa mga proyekto ay congressional insertions lamang, hindi bahagi ng orihinal na National Expenditure Program. Mas nakakabahala pa, may mga proyekto umanong doble ang pondo. Naku, nagbago ang lokasyon, kulang sa detalye o ganap na wala sa opisyal na budget na malinaw na indikasyon ng sistematikong korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Atay tayo dyan. Ang mga nasangkot na kontratista ay naglalantad din ng posibleng koneksyon sa mga makapangyarihang personalidad sa Davao. Kabilang dito ang mga kumpanyang Raleigh Construction, Legacy Construction at Abo Construction na paulit-ulit na nabigyan ng kontrata. Ibig sabihin, favorite. Kung paulit-ulit sila nabibigyan ng kontrata, malamang favorite. Gayon din ang mga Diskaya firms. Naka. Favorite yung talaga Diskaya, no? Na dating nasangkot sa mga kontrobersyal na proyekto sa ilalim ng Duterte administration. Maging ang kumpanyang Alprego Builders. Ay, Senator Bongo, nakinig. Nakonektado sa kapatid ni Senator Bongo at Genesis 88 na may kaugnayan sa isang donor ni VP Sara Duterte ay kabilang sa mga nabigyan ng proyekto. Dahil dito nanawagan si Representative Tino ng isang masusing investigasyon mula sa Kongreso, COA at Ombudsman upang mabigyan linaw kung paano ginastos o kung paano nawaldas ang tinatayang 4.66 bilyong pondo ng mamamayan. Ayan po mga kababayan. Nako. Nagsisimula na nilang isa-isahin ang mga proyekto dyan sa Davao, dyan po sa nasasakupan ni Pulong Duterte. Ano kaya mangyayari dito mga kababayan? So ayun nga yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na yung 51 billion ay napakalaki para sa isang distrito lamang. Kaya iniimbestigahan na po isa-isa itong mga proyekto dyan sa Davao. Talaga bang nagawa yun? Talaga bang yung pondong yun ay nagamit para po sa proyekto sa Davao? O ibinulusa lang? So yan po ang malalaman. Malalaman natin dito po sa ICC na nag-iimbestiga ngayon sa mga proyekto dyan sa Davao City. At ito mga kababayan, matindi. Inilaglag na po ni Cebu Governor Pamela Baricuatro etong Duterte administration. Sabi dito mga kababayan, 26.6 billion ang budget sa Cebu flood control noong 2019. Sa panahon ni Duterte pero halos mga ghost projects. Halos ghost projects? At ito, pinakatalamak na korupsyon sa panahon ni Duterte. Pakinggan natin mga kababayan itong interview kay Governor Baricuatro ni Karen Davila. Dito na po nilaglag ni Cebu Governor itong kanyang kaalyadong si Duterte. 6 billion pesos of flood control funds for Cebu. Yet we are flooded to the max. So this got over close to 23,000 shares. Very rabid comments, of course, of angry citizens. What did you mean by this? Ipaliwanag nyo bakit po ninyo ito pinost?
you know, you began to ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion for flood control projects. So yun lang naman sa akin. I begin to ask question, bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung ano dito, flood control funds. And yet ito yung nangyayari sa amin. Oo. Matanong ko lang. Karen, yung Tino is worse than Odette. In terms of rainfall. Yes, in terms of rainfall. Kasi yung Odette, malakas yung hangin doon. Itong Tino, grabe, yung flooding talaga. Okay. So, matanong ko po sa inyo, ma'am, nung nanalo po kayo na governor, it's already been, I would say, nakaisang taon na po kayo, ma'am? Over 100 days, Karen. 100 days pa lang. Okay. Over 100 days. Have you or your team ever seen the flood control projects in Cebu Province? Kasi tama kayo, ang laki ng pondo, 26 billion. Nakita niyo po ba ang kalidad at ang mga flood control projects sa Cebu Province? Yes, Karen. Yeah, nakita namin and we submitted already reports regarding this one. Okay. But, Can you share the reports? Anong natuklasan po ninyo, ma'am? I think it's for ICI to divulge the information that we have submitted. But definitely, No, tuloy niyo, ma'am. But definitely, we have seen, projects here in the province na, I should say, mga ghost projects. So may ghost flood control projects in Cebu Province? Yes, Karen. Oo. And who are the contractors? Ito ba ang Diskaya, Sunwest, Hightone? Sino po? It's not for me to say for now, Karen. No, we have submitted the reports already. But what I can say is we have seen substandard projects as well. At saka may mga bulk water projects na ginamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Okay. Yun lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu Province? Yes, Karen. Wow. Okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind, without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right. Okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is responsible? Ito na. Definitely, Karen. Ayun. Sa linaw, So, yung past administration ang nag-budget dito sa mga proyektong ito. Malinaw mga kababayan, masabihin na naman. Itong present administration hindi. Nung last administration, previous administration po ang humawak ng mga proyektong ito. I'm just here in just over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019? Yeah, 2019, yes. So, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay. All right. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. All right. Okay. Okay, so yan mga kababayan. So 2019 po talaga nagsimula yung mga ghost projects
At yung 2019 na yan ay panahon ni dati Pangulong Rodrigo Duterte at panahon ni Mark Villar bilang DPWH Secretary. Kaya nako, patay na. Nilaglag na po etong si Duterte. Etong Duterte administration at yun nga ang itinuturo nila. Bakit ganon? Ang laki-laki ng budget, 26.6 billion. At sila mismo ang nakakita, panay substandard at meron pang mga ghost projects. Dapat ito, mga kababayan, merong managot dito. Kaya, grabe mga kababayan. Tingnan nyo yung nangyari sa dyan sa Cebu. Ngayon po, mahigit 100 na po ang fatalities, mga kababayan. At 100 plus na rin ang missing. So, ganun po katindi ang epekto ng nangyaring trahedya dyan po sa Cebu. Grabe po talaga. Ito nga nangyayari sa ating bansa. Grabe ka-korap. Ito nga 2019 ayon mismo kay Governor Pam Baricuatro. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Nagbigay na pala ng report si Governor Pam dyan sa ICI. At ito namang ICI ay patuloy ring iniimbestigahan itong mga palpak na flood control projects dyan sa Davao o dito po sa distrito ni Pulong Duterte. So, yun lang po muna. Kapag may bago po tayong update ay babalita ko po agad sa inyo. For the meantime, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.